Kumusta mga katropa, mga ka-angler at lahat ng mahilig sa pangingisda? Ako ang inyong paboritong mangingisda at eksperto sa huling-huli at narito tayo para sa ating pinakainaabangan na prognosis ng pangingisda para sa Nobyembre 4, 2025, isang Martes, isang araw na puno ng pag-asa pero may kasama ring malaking hamon lalo na para sa ating mga kasama sa Visayas at Palawan. Bakit ko nasabi iyan? Dahil mayroon tayong papasok na weather disturbance na malaki ang epekto sa ating mga plano. Kaya mga kaibigan, tumutok kayo dahil ibibigay ko ang lahat ng impormasyon at diskarte para kahit anong mangyari, may huling-huli pa rin tayo. Prognosis sa mga uri ng isda at taktika. Mga kaibigan, sa panahong ito ng Nobyembre at lalo pa ngayong may bagyo, kailangan nating maging matalino sa pagpili ng ating target at diskarte. Ang pangingisda sa malalawak na dagat ay magiging mapanganib at halos imposible dahil sa papalapit na sama ng panahon. Kaya't tumuon tayo sa mas ligtas at protektadong lugar para sa mga sa apahap or baramundi na kilala sa kanilang lakas at kakayahang mabuhay sa tubig alat at tabang. Mainam silang hanapin sa mga estero, bukana ng ilog o sa mga bakawan na may sapat na lalim. Sa mga lugar na ito, makakahanap sila ng pagkain at masisilungan mula sa malakas na hangin at agos. Gumamit ng medium-heavy na spinning tackle na may mga lure tulad ng soft plastic minnows o shallow diving crankbaits. Subukan ang mga topwater lure bago umulan ng malakas. Kung malakas na ang ulan, dalhin ang iyong lure sa mas malalim na bahagi. Kung ikaw naman ay naghahanap ng bangus or milkfish na napaka-popular sa Pilipinas, ang pinakamahusay na diskarte ay pumunta sa mga palaisdaan o mga napakaprotektadong look. Ang bangus ay kilala sa pagiging maselan ngunit matakaw. Gumamit ng light tackle na may tinapay, maliliit na pellets, or maliliit na fly bilang pain. Iwasan ang malalawak na dagat na may malakas na agos at alon. Para sa lapu-lapu or grouper na mahilig sa mga istruktura tulad ng mga bato at bahura, mas mainam silang hulihin bago tuluyang lumakas ang bagyo. Kung may pagkakataon kayong mangisda sa mga protektadong bahura na malalim, gumamit ng live bite tulad ng maliliit na isda o pusit o kaya ay mabibigat na jig. Tandaan, kaligtasan muna bago ang huli. Kaya kung malakas na ang hangin at alon, huwag nang subukan. At syempre, para sa ating mga kaibigan na mas gugustuhin ang mas ligtas na pangingisda, ang tilapia sa mga freshwater na lawa at ilog ay isang mahusay na alternatibo. Sila ay matatagpuan sa maraming bahagi ng Pilipinas. Gumamit ng earthworms, tinapay, o mais bilang pain sa light tackle. Ito ay isang perpektong option para sa isang mas relax na araw ng pangingisda, lalo na kung ang dagat ay hindi naligtas. Pagsusuri ng mga kondisyon. Panahon. Ngayong Nobyembre 4, 2025, asahan natin ang isang araw na may pagkulog at pagkidlat sa araw at gabi. May mataas na posibilidad ng pag-ulan, 75% sa araw at 85% sa gabi. Ang temperatura ng hangin ay maglalaro sa pagitan ng 26 at 29 na degrees Celsius. Ngunit ang pinakamahalaga nating balita ay ang pagpasok ng isang tropical depression na tinatawag na Tino. Inaasahang magla-landfall ito sa Caraga or Eastern Visayas sa umaga ng Martes, Nobyembre 4 at tatawid sa Visayas at Palawan. Maaaring lumakas pa ito at maging ganap na bagyo. Ito ay magdudulot ng matinding pag-ulan at malakas na hangin sa mga apektadong lugar. Ang atmospheric pressure ay inaasahang bababa na kadalasang hindi maganda para sa pangingisda. Temperatura ng tubig. Sa pangkalahatan, mainit ang temperatura ng tubig sa Pilipinas
ngayong Nobyembre. Ang average ay nasa 28.9 hanggang 30 degrees Celsius na perpekto para sa mga water activities. Gayunpaman, ang matinding pag-ulan at malakas na hangin mula sa bagyo ay maaaring pansamantalang bumaba ang temperatura sa ibabaw ng tubig, lalo na sa mga bukana ng ilog at mababaw na lugar. Bahagi ng buwan. Sa Nobyembre 4, ang buwan ay nasa waxing gibbous phase. Halos buong buwan na ito na may 78% liwanag. Ang buong buwan ay inaasahan sa Nobyembre 5. Kadalasang nauugnay ito sa mataas na aktibidad ng isda dahil sa malakas na agos at pagtaas ng ilaw na maaaring makita ng isda. Bagamat ang buwan ay pabor sa atin, ang papalapit na bagyo ay mas malaki ang epekto sa pangingisda, pangkalahatang aktibidad ng isda. Dahil sa papalapit na bagyong Tino, ang pangkalahatang aktibidad ng isda ay magiging kapritso. Sa mga direktang tinamaan ng bagyo, halos wala ang paghuli. Gayunpaman, mayroong forecast ng mataas na aktibidad ng isda sa Manila Bay na maaaring maging totoo bago o sa mga oras na hindi pa gaanong malakas ang epekto ng sama ng panahon. Mahalaga na bantayan ang lokal na balita tungkol sa bagyo. Ang pagbaba ng atmospheric pressure ay magpapababa sa kanilang gana. Ang mga isda ay maaaring lumipat sa mas malalim na tubig o sa mga protektadong lugar upang makahanap ng kanlungan. Ang pangkalahatang forecast ng kagat ng isda para sa Martes, Nobyembre 4, ay magiging kapritso. Ito ay dahil sa matinding pagbabago ng panahon, pagbaba ng presyon, at malakas na hangin at ulan na dala ng papalapit na bagyo na magpipilit sa mga isda na humanap ng mas malalim at mas tahimik na kanlungan. Kung sa Manila Bay o mga lugar na may kaunting epekto ng bagyo, maaaring mayroong bintana ng pagkakataon sa mga partikular na oras. Kaya mga kaibigan, tandaan, kaligtasan muna. Kung hindi ligtas ang lumabas, huwag pilitin. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Naway magkaroon kayo ng masaganang huli. O kung hindi man, isang ligtas at masayang araw sa tabi ng tubig. Huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang tips at prognosis at i-share sa inyong mga kaibigan. Anong plano nyo sa pangingisda ngayong linggo, lalo na sa gitna ng papalapit na bagyo? Nagkaroon ba kayo ng huli kamakailan? Ibahagi ang inyong mga kwento sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, mga katropa, ni walang buntot, ni walang kaliskis. Mag-ingat sa lahat.